No, iba ho kasi yung nagsasabi ng tapat. No, kasi pagka kayo nagsinungaling, nandaya, ay nako po, may mga consequences yan. No, hindi ho yan po pwede na lulusot at lulusot lang. May nagtanong sa akin, Sir, tanong lang, possible pa din ba ako makapag-loan kung gagamit ako ng ID na may ibang name pero same picture ko po? Salamat. Alright. Napaka-interesanting katanungan po nito, no? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Alam ko, nasagot ko na to pero kakaiba ho kasi to eh. Okay? Ang tanong nyo po is, gagamit kayo ng ID na may ibang pangalan pero picture nyo ilalagay nyo. Sabi nyo, tinatanong nyo kung posibleng makapag-loan. Posible naman ho kayo makapag-loan. No? Wala naman nung problema ron. No? Lalo na ho dyan sa mga abusadong online lending apps, lulusot yan. Okay, kasi hindi ho kung nagko-conduct ng credit investigation yan, ng verification, tsaka ng verification. No? Lulusot at lulusot ho yan. No? Ang mabigat. Okay. Kung tama ba na ang gagawin nyo. Okay? Hindi ho tama yung gagawin nyo. Kasi ho, pagka yan, okay, nalaman at nahuli, naku po, may kulong ho yan. Estafa po ang kaso nyo dyan. Okay, bakit? Bakit estafa? Okay. ID, pangalan ho ng ibang tao. Tapos nilagyan nyo lang ho ng picture nyo. Tama? So, ang tanong, kayo ho ba yun? Di ho ba hindi? O, kaya nga ho kayo nagsasubmit ng mga documentation or requirements, no? Pagka ho kayo ay naglo-loan. Diba? Kasi kayo yung naglo-loan. Siyempre, kaninong documents ang ibibigay nyo? Diba sa inyo? Tsaka importante ho yung documentary requirements na yan para ma-credit investigate kayo. Di po ba? Wag ho kayong sumubok o wag isapalaran. Kasi pagka yan nalaman at napatunayan na ginawa ninyo, naku po, estafa ho yan. No, kasi lalabas niyan, no, nilinlang nyo sila. No, sa simula pa lang ng utang, ng panghihiram, nilinlang nyo na sila. Gumamit kayo ng ibang identification, no? Ibang pangalan ng iba. Yes, picture mo. Ando na ako, pero ibang pangalan. Di ho ba? Kasi tingnan nyo, ang personality o ang personalidad ng isang tao, dapat yan unique. Kagaya ko ho, okay. Eto ho mukha ko, may pangalan ho ako. Tama. Di mo ba? Yun ang pagkakakilanlan sa akin eh. Bukod dun, yung tab mark, o di ba? O yung retina, o yung tapos yung sa dental. Yan ho ang mga pagkakakilanlan. No, kaya nga ho na-invento ang identification card, ID. Okay? Para ho mas madali na kayong ma-identify. Tapos pepekein nyo pa. O di po ba? Pamimeke ho yan eh. Hindi ho tamang gawin yan. Krimen ho yan. Hindi ho basta-basta civil case yan. Krimen yung gagawin nyo. Kasi falsification ho yan. Nagpa-falsify ho kayo ng dokumento para kayo ay makapanloko. O may kulong ho yan. Aba, pagka ho yan itinuloy ninyo, hindi lang ho yung sarili ninyo ang sisirain ninyo, pati ho ang inyong pamilya. O paano kung meron kayong asawa at anak? O dahil lang ba sa halagang maliit na ganyan, mag-a-apply ka sa OLA, isasapalaran mo? O paano kung yung OLA na yun, hindi naman abusado? Kasi may mga online lending apps mo naman na matitino eh. O paano kung doon ka matapat? O, di ba? At napatunayan na namemeke ka. O, di todas ka na. Kung sampahan ka ng kasong estafa. O, di ba? Huwag niyo hong isapalaran kasi napakalaki ho ng epekto niyan sa inyo. No, hindi kumbaga isipin niyo hindi lang yung sarili ninyo eh. No, pati ho yung mga maapektuhang ibang tao. Oh. Diba? May pamilya ho kayo. Sasapalan nyo sa halagang 2,000, pepekiin nyo.
Ba, hindi naman ho yata tama yun. Ibigay niyo ho yung yung tama yung dokumento. Kung hindi pa ho kayo na-approve, let's say for example, sinabit niyo yung niyo, yung ID niyo, nadi-decline kayo, malamang ho ganun ang nangyayari sa inyo eh. Hindi kayo hindi kayo nakakapasa eh. Di po ba? Kaya kayo magagamit ng ibang ID, ibang pangalan, pero picture niyo. O malamang hindi ho kayo na-approve. Eh baka ho, hindi pa lang ho talaga kayo ka-approve. Huwag niyo hong ipilit kasi pag pinilit niyo yan, kayo ho maapektuhan. Di ho ba? Tawag dito, kung ganyan din lang ho ang gagawin ninyo, no, na mamemeke kayo ng manghiram na lang ho kayo sa mga kaibigan nyo, kabarkada at kaanak. At least yun, walang documentation ho doon. Sabihin nyo ho yung totoo. No, iba ho kasi yung nagsasabi ng tapat. No, kasi pagka kayo nagsinungaling, nandaya, ay nako po, may mga consequences yan. No, hindi ho yan po pwede na lulusot at lulusot lang. Okay? O sige, nandun na ako. Kasi ang tanong nyo ho, posible pa din ba na makapag-loan gamit ang ID na may ibang pangalan? Posible ho. It's very possible po yan. Lalo kung hindi naman sila nagbe-verify at saka nagki-credit investigate. Ay, naku, sigurado lulusot ho yan. Totoo yun. Kaya lang, are you willing to take the risk? Diba? Eh paano kung mapatunayan na pineke nyo at sinampahan kayo ng kasong estafa? Diba? May kalaboso ho yan, may kulong yan. Okay? Bukod doon sa may kulong yan, meron pa ho yung multa. Oh, may danyos yan. Hindi ho basta-basta yan. Ipagpapalit nyo yung inyong kredibilidad, yung inyong pangalan at inyong kalayaan. No? Sa halagang maliit lang yan. Let's say 1,000. Eh kung 1,000 lang ma-approve sa'yo, sasampahan ka pa ng kasong estafa. Diba? Ilalaban nila yun. Pupusta ako sa inyo kasi niloko nyo sila eh. Regardless of the amount. Totoo po yan. Eh wala naman ho nakalagay doon sa sa batas ng estafa kung merong amount eh. Wala ho. Basta yan, nilinlang mo at niloko. No, nakakuha ka, natanggap mo yung iyong nakapanghiram ka gamit ang panluloko, ay pwede ka nilang idemanda. Oh. Diba? Huwag na ho kayong sumapalaran, no? Kung gamitin niyo ho yung mga tamang documentation niyo. No, kung talagang hindi pa ho kayo na-approve, no? Eh hindi pa ho talaga para sa inyo. No, may kasabihan nga tayo, di ba? Kung hindi ukol, hindi bubukol 'yan. Huwag niyo hong ipilit. No, kasi pag kaya pinilit niyo ng pinilit, eh nako. Talagang gagawa ho kayo ng mga paraan para kayo mapahamak. Napapahamak talaga kayo. No? Sige nandun na ako. Let's say, kailangan nyo talaga. Eh kaya lang, kada apply nyo, hindi naman kayo ma-approve. Eh di dun ho kayo sa mga kamag-anak po ninyo muna manghiram. Diba sa mga kaibigan po ninyo? O baka mapahiram ho kayo. Di po ba? Kasi, ang lahat ho ng bagay, may tama hong timing yan eh. Di ho ba? Hindi naman yan po pwede na pag ginusto mo, kailangan makuha mo. Hindi ho po pwedeng ganun. Hindi ho tayo nagdidikta sa buhay natin sa let's say kapalaran natin. Okay? Meron tayong kapalaran, yes. Okay? Pero hindi tayo magdidikta nun. Tayo gagawa ng path. Pero hindi tayo magdidikta. Okay? Kasi kagaya niyan, nag-a-apply ka. Eh hindi ka pa naman uubra na kumbaga hindi ka pa pasado. Huwag mo ipilitin, di ba? Kasi malamang nung chinek nila yung documentation mo versus doon sa mga hindi ka pa talaga uubra eh. Di ba? Actually, binibigyan ka pa, kumbaga, pabor pa yun sa'yo eh. Di ba? Kasi hindi ka nila sinusuong doon sa sa isang bagay na hindi mo pa kayang gampanan. Di po ba? Huwag niyo hong ipilit kasi pag kaya talaga pinilit din nyo at hindi nyo pa kakayanin, mapapahamak lang ho kayo. Bukod ho sa makakasuhan na nga kayo ng estafa, ay masisira pa ho pangalan nyo. Bukod doon, ay makukulong ho kayo, mawawala yung laya nyo. Eh, importante sa buhay ng tao yan. Iba yung meron kang kalayaang gawin kung ano gusto mong gawin. Di ba? Pero, yung sa tama, hindi yung puro yung illegal. Di ba? Yun yung gawin kung hindi nyo kasi
Mapapahamak lang ho talaga kayo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.